tayo, may kalakasan tayo, may strength tayo, lagi nating iisipin na lahat ng ito galing sa Kanya. And hindi natin siya dapat, hindi tayo lalapit sa Kanya pagka ano na tayo, pag problemado na tayo. Dapat lagi tayo lumalapit sa Kanya in whatever circumstances. Yes. So yun yung natutunan ko this week. Kaya thank you, Lord. Yan, ako din, siyempre, nagpapasalamat tayo dahil gaya nga ng nangyari dyan sa Pilipinas na very dangerous yung nangyaring pagragasa ng mga tubig na may kasamang putik. All of a sudden, hindi natin alam na marami palang mga tao ang napahamak dahil dun sa mga rumaragasang tubig na may kasamang putik. Kaya nga salamat sa Lord dahil safe yung mga kayo dyan at kahit papano ay hindi kayo naapektuhan ng lubos. Yan ang lagi nating ipapagpasalamat dahil sa panahon na to na napakahirap ng sitwasyon na hindi natin alam kung ano ang mga pwedeng mangyari sa kabila nung kahit na anong pag-iingat natin ay pwedeng mangyari yung mga ganyang klase ng dilubyo. Di ba? May mga kakilala nga kami na kaibigan na naapektuhan at meron mga binawian ng buhay. Yung isang kaibigan namin na nasa Australia na pero yung kanyang mga pinsan, 3 na mga halos bata pa yung namatay dahil hindi na nakita. Nung makita ay yun, namatay yung patay na. Ngayon, pag-aaralan natin yung ating topic ngayong araw na to is about doon sa mga bagay na nakikita natin at kung ano yung mga bagay na nagmo-motivate sa atin doon sa mga sitwasyon na yon. Diba? Wala sa lugar o resources ang ating pag-asa. Kumbaga, nasa Diyos lang. Kaya nga yung nangyari ang dilubyong yan, makikita natin further na kahit na ano palang gawin natin na pag-iingat, kahit na anong gawin nating paglalagay ng mga iba't ibang investment, ay pwedeng mawala in a matter of seconds. Biruin mo, isang rumaragasang bagyo na mayroong kasamang maraming ulan at malalakas na hangin, ay pwede nang masira yung iyong pinaghirapan. Pero tayo, paano na tayo magmo-motivate sa mga ganyang klaseng sitwasyon? Di ba? Ano ang motivation natin para mas lalo tayong masabi natin saan tayo nakasalalay? Sa mga nakikita natin sa ating paligid o sa ating mga personal accomplishment? Dahil sabihin natin, no, ako'y ganito, natapos ko to, I can rule the world. Di ba? Kaya kong gawin yan dahil ganito ang aking natapos, itong aking na-accomplish sa buhay. So, in a matter of seconds, nakita natin kung paano nasira ng kalikasan yung lahat ng mga bagay, ari-arian, na meron yung mga taong naapektuhan. Sandali, nasira. Ang lalaking truck, bus, at iba't ibang mga klase ng sasakyan na mamahalin ang lumutang sa baha. Nakita natin kung paano ang nangyari sa mga nakaraang bagyo, katulad nitong si Christine. Kung paano na ang mga ari-arian ng marami ay ilang oras lamang ay nasira dahil sa matinding daloy ng tubig mula sa lakas ng ulan at hangin gawa ng kalikasan. Madami ang nasira at madami rin ang binawian ng buhay. Patunay lamang na wala tayong kakayahang proteksyonan ang ating sarili sa sandaling dumating ang mga ganitong uri ng sakuna. Ngayon, merong isang istorya sa Bible. Ito yung istorya ng magtiyuhin na si Abraham at si Lot. Mababasa niyo yung istorya nila sa Genesis 13. Verse 1 up to 13. Yung sino nakakaalam nung istoryang ito? Chloe, alam mo ba yung istorya nung si Abraham at saka si Lot? Yung uncle Abraham niya at saka si Lot? Di ba itong istoryang ito ay doon sa kanilang lumalaking yaman? Nagkaroon sila ng napakaraming mga alagang tupa at mga iba't ibang klase ng mga farm-raised cattle, mga kabayo, iba't ibang klase ng mga alagain na hindi na magkasya doon sa mga lupang kanilang nasasakupan. At dahil nga yung kanilang mga tauhan ay nag-aaway na, nagkakaroon na ng kiskisan dahil nag-aagawan sa pwesto. Ang sabi nung isa, nauna ako dito, kaya
akin ang lugar na to. Yun yung, biruin nyo, yung mga katiwala nila. Nag-aaway, pero itong si Abraham at si Lot, peacefully, nag-uusap patungkol sa kung ano ang nangyayari. Dahil nakikita nila, nag-aaway na yung mga kanilang tagapag-alaga, tagapamahala ng mga ari-arian nila. Nag-decide sila na sila'y mag-usap. At sabi nga doon sa chapter 8, ay ganito, sa Genesis 13, chapter 8, ang sabi ng Bible ay, kinausap ni Abraham si Lot. Sabi dito, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat tayo'y magkamag-anak. Mabuti pa, ang gawin natin, maghiwalay tayo. Mamili ka kung anong gusto mong area. Kung gusto mo sa kaliwa, akin ang kanan. At kung gusto mo naman yung kanan, doon ako sa kaliwa. Itong klase ng karakter na meron si Abram, yung tiyuhin bilang nakakatandang matriarch ng kanilang pamilya, ay hinayaan si Lot. Sinabi niya, hindi to sa tradisyon, ang dapat talagang pumili yung nakakatanda, si Abram. Dahil siya ang nakakatanda, siya ang merong karapatan na magsabi, o dito ka Lot, ako dito. Pero hindi ganun ang ginawa ni Abram. Ano sabi ni Abram? Kung ikaw ay pipili sa kaliwa, akin ang kanan. At kung kaliwa naman ang gusto mo, kung ano yung maiwan sa akin. At ang pinili ni Lot, pag binasa niyo yung istorya nitong Genesis 13, 1 to 13, pinili niya yung napakagandang lugar. Yung may supply ng tubig, maraming supply ng pagkain para sa kanyang mga alaga. At iniwan ni Lot sa kanyang tiyuhin yung isang lugar, lupain, na walang, hindi ganong kaganda. Pero anong pinag-usapan natin dito? Wala sa lugar o wala sa kung ano yung iyong kumbaga doon ka magde-depend kung ano yung kalagayan ng pinili mo. Ano ang mahalagang aral na nakita natin dito? Sa kabila ng magandang pagpili ni Lot nung kanyang piniling lugar bilang isang madamong lugar, punong-puno ng katubigan, mataba ang lupa, ano ang nangyari kay Lot sa kaduluhan ng kwento? Ito'y nalugi at halos mawalan ng kabuhayan dahil sa kanyang piniling lugar napakarami palang mga hindi magandang pagkakataon. Kaya kung babalikan natin yung mga sinasabi sa Bible, hindi sa pamamagitan ng ating mga possession ang ating nakadepende ang ating pag-unlad, kundi kung ano ang mga bagay na mayroon tayo relasyon sa Diyos. Sapagkat bagamat pinili ni Abram yung lugar, yung naiwang lugar na pinili ni Lot ay hindi makagandahan ang napunta kay Abraham, ay lalong yumaman at dumami ang kayamanan nitong si Abraham. Bagamat yung kanyang lupa na tinitirhan ay wala nung kagaya doon sa lupang pinili ni Lot, ay mas dumami at mas lalong yumaman itong si Abraham. So ano ang aral na sinasabi ng Biblia? Hindi kung ano ang mayroong sa mga bagay na mayroon tayo ay didepende tayo doon sa mga kayamanang yon. Sapagkat yung kayamanan ng yon ay pwedeng mawala in a matter of seconds, kagaya nung nangyari sa nakaraang sakuna sa Bagyong Christine. So marami na sigurong mga mayayaman ang hindi akalain kung gaano karami ang nasira sa kanila. Nakita niyo maraming truck, maraming mga sasakyang lumutang. Akala nila, oy, kami may mga truck, kami may mga ganitong klase ng sasakyan, hindi ito maapektuhan ang aming kalagayan. O isang beses, isang iglap lamang mga kaibigan, iyon ang nangyari. Nagkaroon ng malaking dilubyo. At ayon nga sa latest na mga balita, mayroong mahigit 47 patay. At ito'y sa lugar pa lang ng Batangas. Kaya ano ang sinasabi? Pagka binasa natin ang Genesis, ang inilalarawan ng Genesis, ang pagiging bukas palad ni Abraham sa kanyang pamangkin na si Lot, na mag-alok ng unang pagpili kahit na ang karapatan ay na kay Abraham bilang nakakatanda, ay hinayaan niya na itong si Lot ang unang pumili. At anong naging resulta? Nalugi at nawalan ng kabuhayan si Lot, samantalang si Abraham ay mas lalong yumabong ang kanyang kayamanan. At ang ating aplikasyon,
tanging Diyos lamang ang may kapangyarihang proteksyonan at magbigay ng kaunlaran sa atin. Hindi ito nakasalalay sa ating mga trabaho, sa kung anong estado ng ating buhay, kung anuman ang iyong posisyon sa gobyerno, anuman ang meron sa mga nakikita ng ating mata. Ang mas mahalaga ay magtitiwala tayo sa Diyos at lagi nating ipagkakatiwala ang ating sarili sa Kanya. Yan ang mahalaga. Kaya kung meron kayong mga subject na sabi nyo maning-mani yan sa akin, mag-aaral pa rin kayo. At ipagkakatiwala nyo sa Diyos yung resulta ng inyong ginagawang pag-aaral. Dahil magaling ka nga, pero kung hindi naman papabor yung mga professor sa'yo, mawawala yung galing mo. Pero dahil nagtitiwala tayo sa Diyos, bibigyan tayo ng favor sa mga bagyong daraanan natin. Kaya manalangin tayo, ang sabihin natin sa Panginoon, tulungan tayong laging magtiwala sa Diyos. At huwag tayong maengganyo sa mga bagay nakikita nating temporary. Sa pangalan ni Jesus, Amen.